Humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Yusek Aboy. Yusek, good afternoon ulit. Good afternoon, Dale. Yusek, ano po itong nilagdaang Memorandum of Understanding ng CICC Scam Alliance? Ano ba yung detalye nito at para saan ba ito? Well, bago ko sagutin yan, Dale, gusto ko munang ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating mga mabatas dahil sa budget hearing, yung plenary budget hearing natin sa Senado. Congratulations sa buong DICT family sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda, yung mga attached agencies natin, ang NPC, NTC, syempre yung CICC. Para sagutin naman yung tanong mo, Dale, no? Ang partnership po ng GASA, which is an international organization, yung Global Anti-Scam Alliance, para ma-monitor natin yung mga at makita natin yung totoong landscape ng mga scam landscape dito sa Pilipinas. So, naglagay tayo ng Memorandum of Understanding sa kanila for shared resources, shared information, shared database. Sige, balikan natin yung budget mamaya, no? Yusek Aboy, sorry. Ano naman yung benepisyong makikita ninyo dito para sa mga Pilipinong mas madalas mabiktima ng online scams? Well, ang maganda dito, no, because of the shared database tsaka yung cooperation natin with the Global Anti-Scam Alliance, mas updated yung mga data na pumapasok sa atin kasi mas malawak yung database nila. Tapos mas accurate din kasi ang problema sa atin sa Pilipinas, Dale, no, hindi talaga nagre-report. Pag ikaw na scam, hindi mo talaga nire-report yan. So, with their systems and their database, mas accurate yung data na nakikita natin para makita natin yung totoong landscape at mas targeted. Halimbawa, sino-sino ba yung ano yung mga demographics, ABCDE ba yan, ano yung age demographics, ano yung gender demographics natin. So, because of this partnership, we bring in the technology also. Tapos nakikita natin, nasi-share din natin, pati yung sa regional, ano yung nangyayari sa regional. Kasi it affects the Philippines. Kasi kung ano yung nangyayari sa mga karatig bansa natin, yun din yung nagbibiktima sa ating ng mga scams. Yusek Aboy, ang CICC is member ng, advisory member ng GASA Philippine Chapter Advisory Board. Ano ba yung specific role ng CICC sa ano yung magiging specific role at responsibility ng CICC para sa pagpapabilis ng palitan ng information tungkol sa scam operations? So, since they're a global organization, no, ang talagang gawain ng CICC dito sa GASA, Philippines, is magbigay ng operational insights, verified data, kasi meron tayong hotline 1326, tapos may coordination din tayo sa PNP, sa NBI, sa DOJ, OOC. So, nakikita natin at naibabahagi natin yung true data na nakikita natin when it comes to reporting. Kasi ang gusto naman natin makita sa kanila, yung data based on statistics, based on survey. So, yun yung layunin ng Memorandum of Understanding na to. Yusek, paano naman nakakatulong yung international network ng GASA sa pagtukoy ng mga transnational scam groups na umatake sa Pilipinas, lalo na yung mga sindikatong gumagamit ng cross-border digital operations? Well, apart from yung data mula doon sa ibang bansa, meron tayong benefit mula doon sa intelligence platforms na dinadala ng ibang members at saka ibang countries mula sa na-partner din doon sa Global Anti-Scam Alliance, no? At ang pinaka-importante siguro kasi nga borderless to, di ba? Hindi natin makapagtawid pag mag-i-enforce natin. Yung law enforcement aspect, yung paghahabol dun sa mga scammers na nandun sa mga naka-base dun sa mga kaalyado natin at kasama natin dun sa alliance na yon na mga scammers. So, I think this is yung breakthrough pagdating dito sa MOU na to. Hopefully, natin siya, ma-develop natin at maging memorandum of agreement talaga para may binding partnership talaga. Yung sa kasama sa MOU, yung pagsasagawa ng joint projects with GASA, maaari mo pang ibahagi or i-explain or i-share kung ano yung mga proyekto na unang ilulunsad? So, nabahagi na natin kanina na yung data sharing. Meron din tayong research sharing. Kasi nga, si GASA, mostly yung data nila nanggagaling sa survey. Tapos meron din tayong mga workshops at policy discussions pagdating naman doon sa ano-ano yung mga policies ng iba't ibang bansa para tugunan yung mga scam hubs na to tsaka mga scam landscape natin. Pero ang pinaka-importante siguro yung mga awareness campaigns natin para sa publiko. Kasi nga, ang first line of defense natin against scams is an informed and educated public para alam nila kung ano yung mga red flags pagdating sa scam at ano ang gagawin nila. Pero Yusek, ano yung magiging epekto ng partnership na ito sa ongoing efforts ng CICC laban sa phishing
and phishing investments, investment scams, online shopping scams, at love scams. Lalong-lalo na ngayong holiday season kung kailan tumataas ang bilang ng mga biktima. Lalo na, hindi naman umaamin yung mga taong nasa scam sila kasi takot din silang ma-judge. So ngayong Kapaskuhan, nag-launch tayo ng mga educational campaigns natin. So talagang tutulungan tayo ng GASA dyan. No? Padalas din yung mga scam activities na katulad ng binanggit mo. So magiging proactive ang CICC when it comes to all our activities, whether it's monitoring, educational campaigns. Tapos lalong-lalo na pag may hinahanap tayo at nakita natin na sa mga partner countries natin, gusto natin testingin yung law enforcement partnership natin sa kanila. At mas mabilis at mas madalas natin may paabot sa ating publiko yung mga dapat nilang iwasan, ano yung mga red flags nga, gaya ng binanggit natin kanila. At syempre, papalakasin natin yung hotline 1326 natin na ibinahagi na rin natin because of this Memorandum of Understanding with GASA. Yung sa gabay kamakailan ni-launch ng DICT yung Oplan Paskong Sigurado. And I think somehow related siya with this MOU. Paano siya makaka-apekto, makakatulong doon sa Oplan's Paskong Sigurado or vice versa? So, yung Oplan Pasko Sigurado is yung parang aspirational na goal natin na zero scams ngayong Kapaskuhan. So, malaking tulong tong data na mapoprovide ng Global Anti-Scam Alliance sa pagpapalawig at saka pag-develop ng mga policies natin at programs. Paano natin ma-achieve yung goal na sana ngayong Kapaskuhan wala na talaga mas scam. Zero ang target natin. No? So, malaking tulong ho to. And again, ang pinaka-importante dyan, kasi ano lang yan, disruption lang yan pag pina-take down mo, pinatigil mo. Ang pinaka-importante dyan, yung law enforcement partnerships natin, yung legal assistance natin pagdating doon sa mga paghuli talaga ng mga scammers na nakabase sa ibang bansa. Kumusta naman yung Oplan na yun, Yusek? It has been a week or more than a week na since ni-launch. Ano ba yung update natin doon? So yung update natin dyan, no? So on the cybersecurity aspect, so pinapaigting ng DICT through the CSB yung protection natin. So yung pag-improve nung tawag natin dyan, cybersecurity posturing and cybersecurity capabilities. Naman ho dito sa ganang CICC, monitoring center natin. Tsaka minomonitor talaga natin. Lalong-lalo na yung nilaunch natin na 12 Scams of Christmas with ScamWatch, no? Tsaka yung ibang private sector partners natin. So talagang ito yung mga activities na ginagawa natin ngayon. Hopefully ma-achieve natin. Or if not, drastically ma-improve natin yung rate natin against scams this Christmas. Pero sige, kanina nga nabanggit mo when we started na ipasa na yung sa Senate level kasi natapos na yung House level na budget ng DICT including CICC. Ano ba yung i-expect ng tao sa CICC for next year? Ano ba yung improvements sa programs, sa projects na gagawin? So, yung budget natin na in-approve ngayong Senate, inintay pa natin yung final version of after the BICAM report. Pero hindi naman ito magiging hadlang. Yun naman yung binanggit. Halimbawa ni Senator Marcoleta kahapon, no, na hindi magiging hadlang yung even if the budget gets cut para doon sa mga tuloy-tuloy na kampanya natin against all forms of online harm. So, tuloy-tuloy pa rin yung Threat Monitoring Center natin, tuloy-tuloy pa rin yung improvement sa Hotline 1326 at tuloy-tuloy pa rin yung Cybercrime Response Center natin. Pero sana, yun yung inaano natin, operationally, mas may improve natin mas madadagdagan natin yung tao, mas makakuha tayo ng mas improve systems and equipments para naman doon sa laban natin against online harms. Siguro yung sa Abay, bago tayo mag-move forward, reminder na lang sa public since it's Christmas season, scam season na tinatawag, to be cautious. Oo. So sa ating mga kababayan, no, parati natin maalalahanin na hindi tayo ma-scam kung wala tayong participation. So it's either maging aware tayo or pag halimbawa nagduda na tayo, iwasan na ho natin i-entertain pa itong mga pagtatangka na mga scam sa atin. No? Again, we advocate for qualities, no? Maging madamot sa inyong impormasyon, maging mapagduda, maging snobbish pag wag nyo nang pansinin. At pinaka-importante, mag-report. Kahit hindi ho kayo na biktima, i-report nyo sa Hotline 1326 para again, yung binabalik-balikan natin, importante yung statistics Importante yung data para makita natin yung totoong cybercrime landscape dito sa Pilipinas at magawa natin ang tamang polisiya at tamang hakbang para masugputo.
Siguro important thing to note is wag matakot mag-report Oo. kasi syempre maraming nahihiya Oo. na scam sila. Hindi, pero sa atin, we guarantee confidentiality and within 24 hours, kailangan may feedback na kayo. Either na-resolve na yan, na-endorse na yan for takedown, or naipasa na natin sa mga law enforcement agency partners. Pag hindi ho kayo niresponda ng hotline 1326, dumiretso ho kayo sa akin. Akin ho, sa opisina ko may open door policy ako eh. Kahit sino pwede pumunta doon, bumisita para ho mag-air out at ma-resolve yung mga concerns Pwede nila. ba natin bigay yung number mo? Hindi naman. Pumunta lang na sila sa opisina. Sige. Maraming salamat sa mga updates na ibinahagi mo sa amin, Yusek Aboy mula sa CICC.